Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2886. Nang walang misteryo, hindi na siya isang santo at hindi na makakabalik sa dumi ng Diyos. Sa pag-iisip nito, desperado si Langson at patuloy siya sa pagtakbo ng luha. Haha, sa sandaling ito, mayroong isang tunog ng mga yabag, at pagkatapos, isang manipis na figure ang mabilis na tumakbo. Siya ay isang napakagandang babae. Ang babaeng ito ay halos kasing edad ni Lanzin, at nagsusuot siya ng puting buwan na damit, nakalutang tulad ng isang walang kamatayan. Ito ay isa sa 9 na makalangit na santo, Wanxiang. Tulad ni Ziyan at Lanzin, Wanxiang ay naghahanap ng kanyang mga kasama sa lahat ng oras na ito. Ngayon lang siya dumaan malapit sa malamig na lawa at nakita ang gintong ilaw na nagniningning dito, kaya't siya ay nagmadali. Lanzin, pagdating sa hantan, nang makita ang eksena sa harap niya, nagulat si Huanziang at masaya, gulat ang kanyang katawan, at mabilis siyang tumakbo, tinulungan si Lanzin, at pagkatapos ay hinawi ang itim na tela sa kanyang mukha. Kumusta ka? Ano ang nangyari? Hindi mapigil ang tanungin ni Wanxiang, pakiramdam ng takot na takot sa kanyang puso. Nakita niyang basa si Wanxiang at magulo ang kanyang mahabang palda, na halatang nilabag. Hindi lamang iyon, ngunit ang nanganak na bata sa katawan ay nawala din. Ang 9 na langit na mga banal ay binabantayan ng langit na puno ng langit na magkakasama, at parang magkapatid. Sa oras na ito, nakikita si Lanzin na naging ganito, paano hindi magalit? Wanxiang, bahagyang bumukas ang mapupulang labi ni Lanzin, mahinang nagsasalita, niloko ako ng isang malaking masamang tao, ang kanyang pangalan ay Daryl Darby, siya ay ang sectmaster ng Elysium Gate, ang taong ito ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Nagkukunwaring iniligtas ako mula sa isang palasyo, ngunit pagkatapos ay sa akin. Daryl Darby, narinig ito, ang halimuyak ni Wanxiang ay nanginag, at ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay kumislap sa pagpatay ng hangarin. Matapos nito, tumayo si Huanziang at mabilis na sinuri ang paligid. Nawala na ang sigla ni Lanzin. Sa madaling salita, si Daryl, na ninanakawan ng kanyang pagiging inosente, ay hindi dapat tumakbo ng malayo. Wanxiang, habang hinahanap ni Wanxiang ang kalapit na lugar, marahan na tumawag si Lanzin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng determinasyon. Kung wala si Yuan Ying, hindi na ako isang santo. Pabayaan na makita ang ibang mga kapatid na babae. Tandaan, para sa akin ang paghiganti. Bumagsak ang boses, naglabas ng isang punyal si Lanzin at tinusok ang kanyang puso. Kabilang sa 9 na araw na mga santo, si Lanzin ay may pinakamatigas ang ulo na pagkatao. Lanzin, huwag kang gagawa ng mga hanggal. Pagkakita sa tagpong ito, laking gulat ni Huanziang, at sinugod upang pigilan ito, ngunit huli na rin ito ng isang hakbang, at nakita ang punyal na malalim na tinusok sa puso ni Lanzin, namumula ang dugo damit, nakamabango mawala ang pinsala sa jade. Langson, bakit ba ang tanga mo? Ni Wanxiang yamakap ng mahigpit kay Langson, damaloy ang luha niya, sumakit ang puso niya. Whoosh! Sa sandaling ito, sa kalangitan na hindi kalayuan, mabilis na lumipad ang isang figure, si Daryl iyon, damn it. Sa sumunod na segundo, napunta siya sa gilid ng malamig na pool at nakita ang tanawin sa harapan niya. Agad na nakakaloko si Daryl, humuhuni ang utak. Malinaw na nakita ni Daryl na nakahiga doon si Lanzin, ang kanyang puso ay tumutulo ng dugo, wala siyang hininga, at sa tabi niya, isa pang napakagandang babae ang nakatayo roon na may luha sa labi, labis na kalungkutan. Ano ang nangyayari? Bakit namatay si Saint Langson matapos maglakad ng ganito? Gayun din, ang isang nasa paligid niya ay isa rin sa 9 Heaven Saints. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi mapigilan ni Daryl na sabihin ano ang sitwasyon. Ano ang nangyayari kay Saint Langson ha? Nang bumagsak ang boses, hindi tumugon si Huanziang, at ang mata nito ay direktang nakakandado kay Daryl. Pakiramdam ang lamig ng Wanxiang, lihim na nak. Kasimangot si Daryl.
Paano nakikita ng babaeng ito ang sarili na para bang nakilala ang kanyang kaaway? Mukha ko siyang nakilala sa unang pagkakataon. Walang sama ng loob, di ba? Sino ka? Malamig na sabi ni Huan Ziyang habang iniisip ito. Daryl Darby. Walang malay na tugon ni Daryl. Kabanata 2887. Ikaw ito. Nahulog lang ang boses, malamig na kumislap ang mga mata ni Wonxiang, at diretso siyang tumayo. Isang pares ng magagandang mga mata ang nakatingin kay Daryl ng malamig, hindi maitago ang kanyang galit, at isang mapanglo na aura ang pumuno sa kanyang kaaya-ayang katawan. Sa oras na ito, ang galit ni Wonxiang ay tumataas, ang taksil na tao sa harap niya ang pumatay kay Langsan, at kahit na naglakas loob na bumalik. Dapat ay madurog siya, damn it. Si Daryl ay mukhang awkward at hindi mapigil ang sabihin bakit tumingin sa akin ng ganito. Manggahas ka na tanungin na ikaw din ang siyam na langit na banal. Ikaw na walang kahihiyang tao, hindi mo karapat-dapat na malaman ang aking pangalan, ngunit maaari bang sabihin sa iyo na ang pangalan ko ay Wonxiang, baka hindi mo alam kung kaninong kamay ito namatay sa paglaon. Malamig na sinabi ni Wonxiang. Magic sa Mew narinig ito, natigilan si Daryl. Sinabi ni Ziyan dati na sa siyam na araw na mga santo, si Wonxiang lamang ang makakansela sa kontrata ng kaluluwa ni Brother Chester, at hindi niya inaasahan na makasalubong ito rito. Kaya lang, paano siya naging mapait na pagkamuhi sa sarili? Ito ay naging Saint Wonxiang, mahabang, ano ang nangyari kay Saint Langsan? Ano ang nangyari hindi alam ni Daryl sa oras na ito, siya ay naka-frame. Alam na tanungin, mamatay para sa akin. Si Wonxiang ay tinatamad na magsalita ng walang kwenta, binaligtad ang kanyang kamay na jade, at isang sulyang mahabang tibak ang biglang lumitaw. Ang tibak ay tinuro si Daryl ng malamig at sinabi ikaw ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan na tao, nagawa mo na isang hindi magagawang pangit na bagay, langit at lupa. Hindi, ngayon gagantay ako kay Langsan. Nahulog ang tinig, at hinawakan ni Wonxiang ng mahigpit ang mahabang tibak, tulad ng isang bolt ng kidlat, na direktang tumusok sa puso ni Daryl. Sa ilalim ng kalungkutan, si Wonxiang ay isang killer move kapag lumipat siya, walang awa. Ano, paghihiganti para kay Langsan? Wala akong nagawa sa kanya. Bulong sa kanyang puso, pagkakita na ang mahabang tibak ay malapit nang tumusok sa gitna ng bibig. Hindi ito maisip ni Daryl, hinimok siya ng kanyang panloob na puwersa na hawakan ang pininturang halberd ni Fang Tian, at humiga siya sa harapan niya, klang. Ang mahabang tibak at ang pinturang halberd ni Fang Tian ay bumangga ng isang matalim na panginginig, at si Daryl ay nakatanggap ng isang malakas na puwersa. Ang pininturahan na halberd ni Fang Tian ay halos lumipad mula sa kanyang kamay, at hindi mapigilan ng kanyang katawan ang pagpabalik ng 2 hakbang. Karapat-dapat na maging isang siyam na araw na santo, ang lakas na ito ay masyadong malakas, siya ay sumabog sa lahat ng kanyang lakas, at bahagya itong hinarangan. Sa sandaling ito, pawis na pawis si Daryl, pinagmamasdan ng mabuti si Huan Ziyang, at laking gulat niya sa kanyang puso. Kaagad, huminga ng malalim si Daryl at sabik na sabik sage ng Wonxiang, ano ang nangyayari? Sinabi mo lang na gusto mong gumanti sa Saintess ng Langsan, anong nangyari sa kanya? Gusto mong magpanggap na nasa harapan ko ang kontrabida na ito ay dinungisan si Langsan at ininsulto ang kanyang kawalang kasalanan. Hindi kinaya ni Langsan ang kahihiyan at nagpakamatay sa galit. Ito ang lahat ng sanhi mo, isang masamang tao. Hindi kaawa sa isang taong tulad mo na mamatay ng 10,000 beses, galit na sabi ni Wonxiang. Ano narinig ito? Nagulat ang katawan ni Daryl, tuluyan ng natigilan. Nilapastangan mo ba ang Saint Orchid? Paano ito posible? Akala ko ang sinusubukang kalmayan ang kanyang sarili, sumulong at ipaliwanag. Magic insenso kung saan dapat mayroong hindi pagkakaunawaan, bago ako umalis, bago ako bumalik, kung gaano Rahil masira ang Orchid Saint, sinabi, tumingin si Daryl sa paligid. Dapat may gumawa ng mga pangit na bagay kay Saintess Langsan habang ako ay aalis. Nang sabihin niya ito, mukhang seryoso si Daryl, ngunit labis siyang naiinis. Namatapang at naglakas loob na makisali sa Nine Heaven Saint. Sa parehong oras, mayroong ilang panghihinayang sa aking puso. Alam ko ito kanina, hindi ako dapat umalis ngayon lang. Nanatili akong nanatili sa paligid at walang gulo kay Saint Langsan. Ikaw na masamang tao pa rin ang pinagtutuunan ng inag ang dibdib ni Huan Xiangqi,
at ang kanyang mga mata ay puno ng sama ng loob bago magpakamatay si Lanzin. Sinabi niya sa akin ng personal na ikaw ang siyang nilapastangan, Elysium Gate Sect Master Daryl Darby. Ngayon ibig sabihin mong Sir On kita hangan bilangit, kailangan kong magbayad para kay Lanzin. Bumagsak ang huling pangungusap, nag-flash ang katawan ni Huan Xiangjiao, at ang mahabang tibak ay tumusok muli kay Daryl. Kabanata 2888. Ha! Sa sandaling ito, ang mahalimuyak na Samyu ay sumabog ng buong lakas, at isang malakas na aura ang nagbago, agad na sumaklaw sa buong malamig na pool. Nine Heavens Lotus. Ang pulang labi ni Wanxiang ay bahagyang bumukas, at apat na malamig na salita ang dahan-daang kumalat mula sa kanyang bibig. Sa susunod na instant, ang mahabang tibak sa kanyang kamay ay biglang sumabog kasama, ang isang pangkat ng mga makukulay na sinag, sinundan ng hangin sa paligid ng kanyang katawan, napunit ang mga bitik, at sa susunod na segundo, hindi mabilang na mga makukulay na petals ang nakakakuha. Ang bawat isa sa mga makukulay na talulot na ito ay matalim, at kung saan man sila dumaan, ang hangin ay buong napunit, at pagkatapos ay lumipad silang lahat patungo sa Daryl tulad ng mga bulalakaw sa kalangitan. Kontrabida ka, gusto kong bayaran mo si Langson, malamig na sigaw ni Wanxiang. Bang bang bang, kasabay ng tunog ng pagbulusok sa kalangitan, nakita lamang ni Daryl ang kalangitan sa harapan niya, at halos mapunit ito, napakalakas ng kuryente. Pumunta ako, nang makita ang eksenang ito, laking gulat ni Daryl. Alam niya na ang lakas ng Nine Heavens Saints ay napakalakas, ngunit hindi niya inaasahan na sa ilalim ng galit ni Wanxiang sa harap niya, ang mga kasanayang sumasabog ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala niya. Sa isang iglap lang ng mata, bumagsak ang pawis sa mukha ni Daryl. Nang makita na malapit na siyang mabugbog sa isang salon, si Daryl ay walang oras na isipin ito, at mabilis na hinimok, ang kanyang panloob na puwersa na maglagay ng proteksyon na pelikula sa harap niya, at kasabay nito, nagpinta si Fang Tian ng halberd sa harap niya upang lumaban. Sa sandaling ito, hinimok ni Daryl ang lahat ng panloob na puwersa na labanan. Bang bang bang, libu-libong mga petal ang tumama sa proteksyon na pelikula, at ang pelikulang pang-proteksyon ay agad na nabasag. Pagkatapos, tumama ito sa halberd ng Fang Tian. Naramdaman lamang ni Daryl na isang napakalaking puwersa ang darating, at kaagad itong hinarangan. Hindi ito mapigilan. Puff si Daryl ay naglabas ng isang muffled hum, isang subaw ng dugo ang sumabog, at ang buong tao ay nagulat at lumipad palabas. Lumipad siya ng higit sa 100 metro ang layo bago mahulog sa lupa. Bagaman si Daryl ay napakalakas, siya lamang ang nangungunang powerhouse sa Nine States Continent, at hindi niya mapigilan ang Nine Heavens Saint Maiden na sumabog sa buong lakas. Bukod dito, sa 9 na araw na mga santuo, ang lakas ni Wanxiang ang pinakamalakas. Puff sa sandaling ito, nagpumiglas si Daryl na tumayo, nakatingin sa mahikaong insenso na puno ng hangarin sa pagpatay, bago niya ito maisip, tinaas niya ang kanyang kamay at nakita ang isang puting apoy na tumatalon. Malamig na apoy ni White Lily Coal Flame. Sa sandaling ito, si Daryl ay medyo walang magawa bukod sa takot. Maliwanag na naka-frame siya, ngunit ang mahalimuyak na Samyu sa harap niya ay hindi nakinig. Wala nang ibang paraan kundi ang gamitin ang malamig na apoy upang hawak siya at saka tumakbo palayo. Ang unang iba't ibang sunog sa mainland continent. Nang makita si White Lily Coal Flame na umuungal sa malamig na apoy, nakakunot ang mga kilay ni Huan Xiangxiu, at kumaway ang kanyang figure bago niya ito maisip. Bagaman siya ay Nine Heavens Saint, siya ay medyo natatakot sa malamig na apoy ni Daryl. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamalakas na apoy sa Nine States Continent. Nang makita ang eksenang ito, hindi masyadong nag-isip si Daryl, ang kanyang figure ay tumalon sa hangin, at mabilis na lumipad sa malayo. Biglang pinatay si Lanzin, at galit din si Daryl, ngunit ngayon ang pinakamahalagang bagay ay tanggalin muna ang mahalimuyak na Samyu. Nais mong tumakbo pagkakita kay Daryl na lumilipad patungo sa malayo, malamig na humilik si Wanxiang, at mabilis na naabutan siya ng figure. Habang hinahabol, si Wanxiang ay patuloy na umiinom mula sa kanyang bibig. Daryl, kahit na makatakas ka sa katapusan ng mundo, papatayin kita. Narinig ito, nais ni Daryl na umiyak ng walang luha, hindi tumugon, ngunit binilisan ang bilis.
Ito ay lamang na ang Wonxiang ay tinamaan ng husto ngayon lang, at pagkatapos lumipad ng ilang sandali, bumagal ang bilis ni Daryl at ang mahalimuyak na samyu sa likuran, ang distansya ay palapit ng palapit. Nag-aalala si Daryl, at hindi siya maaaring magpatuloy ng ganito. Maaga o huli ay mahuli siya ng Wonxiang, at mamamatay siya sa kanyang mga kamay, ngunit ito ay masyadong mali. Kabanata 2889, biglang may naisip si Daryl. Kumuha siya ng panloob na tableta mula sa kanyang katawan at mabilis na hinigup ang kapangyarihan sa loob upang madagdagan ang panloob na lakas ng dantian. Tumawag ka. Sa isang iglap, naramdaman lamang ni Daryl na ang kanyang panloob na lakas sa dantian ay nakabawi ng kaunti, at agad siyang labis na natuwa. Gamit ang kapangyarihan ng espiritu ng panloob na hayop na panloob upang madagdagan ang kanyang lakas sa panloob na dantian, talagang napakatalino ko. Pinag-uusapan ito. Ang pamamaraan ni Daryl ay medyo nasayang, ngunit walang paraan, mahalaga na iligtas ang kanyang buhay. Susunod, naglabas si Daryl ng panloob na tableta paminsan-minsan upang mapunan ang kanyang panloob na lakas, at mabilis na lumipad sa mataas na hangin kasabay ng Wonxiang. Hindi na malayan, makalipas ang 4 na oras, lumipad din ang dalawa sa hangganan ng New World Continent at nakarating sa Earth Yuan Continent. Nako! Sa oras na ito, nalulumbay si Daryl nang malaman na ang panloob na alchemy sa kanyang katawan ay nag-iisa na. Ang lakas ng panloob ay halos maubos, ano ang dapat kong gawin? Sa susunod na segundo, pagkakita sa maunlad na lungsod sa unahan, ang mga mata ni Daryl ay kumislap, at lumipad siya ng walang pag-aalangan. Maraming mga tao sa lungsod, at makakahanap siya ng lugar na may tago, mahirap para kay Wonxiang na hanapin ang sarili. Sa kabaligtaran, ang paglipad sa kalangitan ay hindi naman isang pangmatagalang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang iba pang partido ay ang 9 na langit na malalim na babae, paano siya makalipad sa kanya? Sa pagtingin sa nakapalibot na lupain, alam ni Daryl na ang lungsod na nasa harap niya ay Zaihua City sa kanlurang bahagi ng Huashan Mountain. Bagaman hindi ito masagana tulad ng Donghai City at Zhongzhou City, ito rin ang pinakamalaking lungsod sa kanlurang bahagi ng World Universe. Nang makita si Daryl na lumilipad patungo sa Zaihua City, ang mga kilay ni Huan Xiangxiu ay mahigpit na nakakunot, at walang pag-aatubili, ang kanyang pinong katawan ay kumislap at sumunod ng mabuti. Pumasok na sa gabi, at ang buong Zaihua City ay sinindihan ng mga ilaw. Whoosh! Nang marating niya ang kalangitan sa itaas ng lungsod ng Zaihua, mabilis na nilinga ni Daryl ang paligid, at sa wakas ay nakakita ng isang lugar na may ngiti sa labi, at pagkatapos ay mabilis na lumapag. Ito ay isang high-end bathing club, at ito ay napaka-high-end. Sa oras na ito, kapag ang mga lugar ng libangan ay umuusbong, ang club na ito ay pareho. Naisip ni Daryl bagaman si Wonxiang ay 9 na araw na santo, dapat ay hindi pa siya nakapunta sa isang modernong clubhouse. Dapat siya ay malito kapag siya ay sumunod sa kanya. Higit sa lahat, siya ay pumasok na lamang sa lugar ng lalaking panauhin. Hawak niya kanyang sariling pagkakakilanlan at tiyak na hindi siya nangangahas na maghanap. Hindi nagtagal, lumapag si Daryl sa pasukan ng gate, at ang figure ay sumugod sa sandaling lamagay siya. O sino nakita ng 2 security guard sa pintuan ng isang itim na anino ang dumaan, at nang mag-react sila, sumugod na si Daryl. Sandali, ang 2 security guard ay nagkatinginan, akala nila nasisilaw sila. Pagpasok sa lobby sa unang palapag ng clubhouse, natigilan si Daryl at nakita na ang clubhouse ay napakamarangyang pinalamutian. Ang silid paarap sa kanya ay ang laki ng ilang mga basketball court. Dahil ito ay isang lugar ng panauhing lalaki, mayroong maraming kalalakihan sa oras na ito. Pagkatapos maligo, ang mga panauhin, nakasuot lamang ng shorts, humiga doon upang makapagpahinga. Nang makita ang eksenang ito, nagpakita ng kaunting ngiti si Daryl. Haha, hindi ako naniniwala sa mahiwagang santong insenso sa ganoong lugar, kaya magmadali at hanapin mo ako. Sa pag-iisip tungkol dito, mabilis na naglakad si Daryl sa silid pahingahan at nagtungo sa lugar ng VIP sa likuran. Nang makita ng maraming tauhan ng serbisyo si Daryl, lahat sila ay natigilan, at hindi sila nag-react sandali. Sino ang batang iyon, sumama ka ba para mag-apply ng waiter? Bakit ka nagpapanik? Whoosh? Habang tumatalakay ang mga tauhang ito ng serbisyo, mabilis na pumasok ang isang payat na katawan,
na may galit na kumikislap sa magandang mukha. Ito ang mahalimuyak na samyu. Tama si Daryl. Bilang isang Nine Heavens Saint, ginugol ni Wonxiang ang halos lahat ng kanyang oras sa Heavenly Spirit Realm. Bihira siyang bumisita sa mainland, at hindi pa nakakita ng isang modernong lungsod. Sa oras na ito, hindi niya alam anong lugar ito. Kabanata 2870. Kabam! Bigla, pagpasok pa lang ni Wonxiang, biglang natahimik ang buong lalaking pahingahan. Kailangan kong sabihin na ang Wonxiang ay talagang maganda, at kapwa-tulala ang staff at ang mga lalaking panauhin. Lalo na ang pambihirang pag-uugali sa kanyang katawan na nagpatingin sa maraming kalalakihan. Sa parehong oras, napatulala din si Wonxiang, medyo namula ang mukha. Ano ang lugar na ito? Nakita ng Wonxiang na may mga kalalakihan dito, at kakaunti ang suot nila. Ngunit sa pag-aakalang hindi pa ito nahuli ni Daryl, tamad na mag-isip si Wonxiang. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit ang kalmado ay nabasag sa isang buntong hinahangaan. Nakita ko ang isang lalaking panauhin na pinakamalapit sa Wonxiang, nakangiti kay Wonxiang. Kagandahan, bago ka bang tekniko hindi pa kita nakikita. Ang taong ito ay tinawag na Li Chao, isang pinuno ng gang sa Zaihua City. Mayroong ilang mga puwersa sa lokal na lugar. Nang bumagsak ang boses, ang lahat ng mga nakababatang kapatid ni Li Chao ay nakangiti lahat. Brother Chao, ito ang kagandahan ay tunay mabuti. Ito ay marahil ang unang araw sa trabaho. Hindi inaasahan, ang kalidad ng mga beauty sa club na ito ay nakakakuha ng mas mataas at mas mataas. Brother Chao, ipaalam sa kanya maghatid sa iyo ngayong gabi. Listenang sa mga komento ni Li Chao at ng iba, walang ekspresyon sa mukha si Huan Xiang at hindi tumugon. Sa parehong oras, ang mga magagandang mata na iyon ay dahan-daang nagwalas, sinusubukang hanapin ang figure ni Daryl, at hindi nag-abala na bigyang pansin si Li Chao. Gayunpaman, ang mga tingin ng mga tao ni Li Chao ay nagpasaya pa rin kay Wonxiang. Malamig. Pagkakita kay Wonxiang na nakatayo doon na nakatingin lang, ngunit hindi nagsasalita, hindi mapigilan ni Li Chao ang isang maliit na kapatid, at lumakad siya ng nakangiti at sinigawan si Wonxiang. Kagandahan, kung ikaw ang una kong dumating ka upang magtrabaho sa kalangitan, maaari kang makagawa ng maraming pera. Halika upang maglingkod sa aming super patid ngayong gabi, at ang tip ay tiyak na masiyahan ka. Sa oras na ito, lumapit din si Li Chao, tumingin at pababa sa Wonxiang, at nakangiting sinabi ano ang pangalan ng kagandahan ha. Si Wonxiang ay nakakainis, at malamig na sinabi ano ang trabaho, ano ang tip, ano ang iyong pinag-uusapan. Sa pamamagitan nito tumingin si Wonxiang sa paligid at tinanong saan napunta ang taong tumakbo ngayon. Ano ang nangyayari? Narinig ito, si Li Chao at ang mga nakababatang kapatid ay natigilan. Sa susunod na segundo, ngumiti si Li Chao, at sinabi kay Wonxiang ang kagandahan ay medyo nahihiya pa rin, haha, dahil nandito ka upang magtrabaho, kailangan mong bitawan ang iyong pagpipigil. Sa pamamagitan nito sadyang lumapit si Li Chao at smelled Wonxiang aroma, lasing at sinabi ko sa iyo magkasundo, at sa isalang araw-araw, oras na iyon, makikita mo ang mga specialized services. Sa akin pop boses hindi kadalasan lagaring magic incense. Itinaas ang kanyang kamay, tila walang timbang dalawang sampal. Sa susunod na sandali, nakita ko ang katawan ni Li Chao, tulad ng isang cannonball, na direktang binomba, at sa wakas ay nataman ang video wall bago dumulas. Matapos mahulog sa lupa, nagluwas si Li Chao ng maraming mga dugo, at pagkatapos ay ipinikit, alam na siya ay buhay o patay. Ang Wonxiang sa oras na ito, ang magandang mukha ay labis na nahihiya. Ang taong ito ay naglakas loob na lapastangan ang kanyang sarili, halos patay na ito. Nakita ang eksenang ito, maging ang nakababata na kapatid ni Li Chao o ang iba pa sa paligid niya, lahat sila ay tanga. Tiningnan nila si Wonxiang nagulat, at lihim na huminga. Ang babaeng ito ay hindi isang bagong tekniko, ngunit isang magsasaka, at ang lakas na ito ay masyadong sumisindak. Para sa isang sandali, ang buong silid pahingahan ay tahimik, at maging ang musika ay tumigil. Sa sandaling ito, si Wonxiang ay dahan-daang lumakad, at tinanong ang ilang mga tauhan. Itatanong ko ulit, nasaan ang taong tumakbo ngayon? Oo, nagkatinginan ang tauhan na may kaunting hindi maipaliwanag na gulat. Pagkatapos ang isa sa kanila ay tinuro ang likod at maingat na sinabi. Pupumante sa likod.